Demon Emperor Chapter 644 to 645, Nagpapatuloy. Ginawa mo pala yon para kamuhian kita. At mapuwersa ako na hiwalay ka sa kanila. Sa ganong paraan, magagamit mo ang masamang sanggol para matuntun ako kung saan ako nagtatago at mailigtas sila. Dahil lahat ng mga dinala ko rito ay nakasilyado na ang kanilang mga kapangyarihan. Kung isinama kita na dinala rito, hindi mo sila maililigtas dahil nakasilyado rin ang lakas mo. At wala kang pag-asang lumaban sa akin. Ha ha ha! Tama ka, may nanalo na. Matagal na naming alam na mahilig kang maglaro. Kaya gumawa kami ng patibong para sa'yo. Sa pamamagitan ng paglalaro, nalaman kong hindi ka mahilig pumatay agad. Pinaglalaruan mo sila. Lalo na yung mga magjowa. Saka mo sila papatayin pagkatapos mong paglaruan. Napakataba naman ang utak mo, bata. Napakagaling mong mag-isip. Hindi na ako magtataka kaya ka naging masamang cultivator. Pero papaano mo nalaman na kakagat ako sa pain mo? Tanga ka ba o bulag ka lang? Sa isang tingin mo lang sa bebe ko na si Kenching, sigurado na ako na maglalaway ka. Sa inggit, sa maladyosang ganda niya, walang aayaw sa kanyang lalaki. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo na ma-inlove. Lahat ng mga kalalakihan sa buong mundo ay pinapangarap siyang maging jowa. Kaya mapapaselos ka talaga kapag nakita mo kaming naglalampungan. Ha ha ha! Magaling! Nice one! Inaamin ko ito. Kasama ka sa ilan na nakapag-prank sa akin. May isang bagay lang akong katanungan na hindi ko maintindihan. Papaano ka nakatakas sa ari ko? Ang paggawa ng 7 gradong ari ay madali lang sa akin. Kahit 10 gradong ari pa yan, kaya kong gawin. At tungkol naman sa mga pinagbabawal na bato, ha ha ha! Sabihin na lang natin na hindi lang ikaw ang may kaya sa buhay. May tinatago rin akong yaman na pinapahawak ko sa mga bilyar. Ano, Chupa? Mayaman ka rin pala? Nagtataglay ka ng mga banal na bato? Ha ha ha! Kahanga-hanga ka talaga. Akalain mo na isang masamang cultivator na nanggaling sa mababang rangko na 3 sekto ay may matinong pag-iisip. Napakagaling ng ginawa niya sa laro ko. Sinira niya ito at magaling pa siyang gumawa ng ari. Kahit sa mataas na rangkong sekto, bihira lang ang mga kagaya mo. At pagkatapos ng lahat, ikaw na ang pinakamatalino sa buong mundo. Pinakamabilis mag-isip at pinakamagaling mag-prank. Pero lahat ng iyon ay hindi makakatulong sa'yo. Dahil wala kang lakas para patunayan yon. Isa kang masamang damo, sabihin na nating isa kang special o natatangi. At kahit sabihin pa natin na kaya mong pumalag sa isang ethereal stage na eksperto. Pero para sa akin, wala kang magagawa. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang lakas ko. Ang magagawa mo lang gamit ang mahinang lakas mo ay tumakbo ng matulin. Pero sa kasamaang palad, pumunta ka pa rito at hinarap ako. Kaya ka ba pumunta rito para mamatay lang? Bobo ka? Kahanga-hanga, napakalakas pala ng taong yan. 5 grado ng radiant stage na eksperto. Delikado na. Napakalakas ng antas ng kapangyarihan niya. Bihira ka lang makakita ng ganito sa mundo. Maski ako ay hindi ko kayang talunin ng batang iyan sa isang laban. Ngayon, tignan mo bata, ang tunay na lakas na hindi umaayaw. Cobra Energy Drink. Ito ang tinatawag na pagitan. Pagitan nating dalawa, parang langit at lupa. Tangina, ramdam na ramdam ko pati rito ang lakas ng kapangyarihan niya. Kahit malayo ka sa kanya, ramdam mo na para kang inihaw na talong. Ano ngayon bata? Wala kang masabi no? Naninigas ka na sa takot. Yan ang masamang apoy na yin yang, pinagsamang apoy. Diyan pala nanggagaling ang lakas ng loob mo, ang pagiging mayabang mo. Anong eksena to? Bakit hindi siya natatakot sa akin? Papaano ang batang ito ay hindi naapektuhan sa init ng apoy ko? Isa lamang siyang ordinaryong radiant stage. Pero bakit nakakaramdam ako sa kanya ng takot? Para akong isang leon at may nakatapat akong ahas. Kahit alam ko na ang pagitan naming dalawa ay malayo, kailangan ko pa rin mag-ingat. Dahil baka mapitikan niya ako ng nakakalason niyang hininga at mamatay ako sa baho.
Pero hindi ako naniniwala na isang Radiant Stage lang ay kaya niya akong talunin at maging delikado ang buhay ko. Isang malaking kalokohan yan. Kupal ka, huli na ang lahat para sa'yo. Kahit magsisi ka pa, wala ka nang magagawa. Dahil nakita mo kung gaano ako kalakas. Ha 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 ha. Ang pagiging mayabang mo na pinapakita mo ng lahat kung anong meron ka. Bago magsimula ang laban ay isang napakalaking katangahan sa mundong ito. Pare, masyado ka pang bago at kulang pa sa karanasan. Bilang nakakatanda sa'yo na masamang cultivator, hayaan mong turuan kita ng leksyon para magtanda ka. At para matutunan mo kung ano ang tamang daan sa pagiging masama. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mong turuan ako. Isa ka lamang batang uhugin. Tikman mo to. Kami ha! Napakalakas ng enerhiyang pinakawalan niya, pero kayang-kaya ko to. Ang atake niyon ay may taglay na kaluluwa. Walang Radiant Stage na eksperto na kayang sanggain yon. Sigurado ako na ang batang yon ay sumakabilang buhay na. Wala na sigurong natira sa kanya, pati abo. Sinabi ko sa'yo na wag mong mamalitin ang kalaban mo bago magsimula ang laban. Yan ang pinakamalubhang pagkakamali ng isang masamang cultivator. Sinabi ko na rin sa'yo to, na baguhan ka pa lang at kulang ka pa sa karanasan. Tanga ka ba? Isang mahinang pag-atake ko lang yon. At naging mayabang ka na, piling mo kaya mo na ako. Talaga? Ako bang tinutukoy mo? Ano? Paano ka napunta dyan sa likod ko? Maghanda ka na ng pangpustiso mo dahil mauubos na ang ngipin mo. Dahil magiging masakit itong sapak ko. Aray, ang sakit. Diretsong knockout ako ah. Tangina mo kang kupal ka. Pagbabayaran mo ang pagsapak mo sa akin. Pero papaanong nangyari? Ang batang ito, masyado siyang malakas. Para siyang isang kalabaw. Sinabi ko na sa'yo na wag mong mamaliitin ang kalaban mo. Tapos ngayon nagrereklamo ka dahil nasapak kita. Kulang ka pa talaga sa karanasan, baguhan ka pa lang. Kailangan kong sanggain ang sapak na to dahil kung hindi, mabubugbog ako ng husto. Lumipad ka! Paano niya nagawa yun? Isang Ethereal Stage na 5 grado ang kalaban niya! Kahanga-hanga talaga si Chupa. Isa siyang sakalam. Hindi na natin kailangan mabigla dahil alam naman natin ang totoong lakas niya. Malupitong yang, gaya ng sinabi mo. Masyadong naging spoiled ang batang ito. Akala niya siguro siya lagi ang nananalo. Dahil wala pa siyang nakakaharap na gaya ko. Puro may hina lang. Kaya feeling niya na sa sarili niya, siya na ang pinakamalakas at talentado. Bilang totoong halimaw rito, kailangan mo talagang turuan ng ogag na yan. Para magtanda at may respeto niya ang totoong MC. Ginagalit mo talaga ako! Super Saiyan 2! Lalo pang lumalakas ang spiritual na kapangyarihan niya. Ngayon humanda ka na dahil nasa Super Saiyan 2 na ako. Seryoso na ako ngayon. Kung ganon, ipinakita niya na kung anong kaya niyang gawin. Ang totoong lakas niya, magiging kapanapanabig ito. Humanda ka ngayon sa akin, Ogag. Hindi na kagaya kanina ang mangyayari ngayon. Tikman mo ngayon itong nagliliyab na suntok ko. Parang magpapakawala siya ng malakas na kapangyarihan. Tignan na lang natin. Hindi maaari. Napakalakas ng kapangyarihan ng apoy. Tikman mo itong sapak ko. Yan yang pinagsamang apoy na sumasabog. Patay na siguro ang gagong yon dahil sa lakas ng kapangyarihan na pinakawalan ko. Ano ba yung sinasabi mo sa akin kanina? Masyado pa akong baguhan? Ano ka ngayon sa akin? Hindi maaari. Ang mahal ko. Chupa, sana ayos ka lang. Ang pinaka number 1 na matalino ng Helion na apoy. Siyan mo, kapag nagseryoso na ang batang ito,
katapusan na nating lahat. Hindi ako naniniwala na natalo na si Chupa ng ganun-ganun na lang. Ano itong naninag ko? Hindi papatay ang kupal na to. Imposible. Isa yun sa mga pinakamalakas na tira ko. Ang samahan ng iniyang naapoy. Kapag pinagsama mo to, naglalabas ito ng isang malakas na enerhiya ng pagsabog. Muntikan mo na akong madali dun ah. Akala ko hindi nakakayanin ng kilin armament haki ko. Napakatibay ng kupal na to. Hindi siya napuruhan sa atake ko. Kahit baguhan pa lang siya na para siyang bata, nagtataglay siya ng mentality ni Rendon Labrador. Nabaliktad niya agad ang sitwasyon at hindi na siya nagmumura. Hindi na nakakapagtaka dahil nagmula siya sa mataas na rangko na 3 sekto. Sa palagay ko, kailangan ko nang magseryoso. Serious mood ni Saitama. Kahit sabihin pa natin na ang batang ito ay 2 grado lang ng Radiant Stage, masyado siyang malakas at ang feelings na ipinapadama niya sa akin, hindi ko pa nararamdaman kahit kanino sa mga nakaraang laban ko. Napakadelikado ng laban na to para sa akin. Kaya naman magmula ngayon, kinikilala na kita bilang kapantay ko ng lakas, katulad ni Walking Kong. Anong pinagsasabi mo, kupal, na mga walang kwenta? Nasa gitna tayo ng bakbakan. Hindi maaari, nakadikit na siya sa akin kaagad. Tikman mo ngayon ulit itong panibagong sapak ko para matauhan ka na. Hindi maaari, kailangan kong makalayo. Sidestep. Iniyang na sumasabog. Ngayon nasunog na siya na parang barbecue. Iyon ang akala mo, kupal? Ano? Buhay pa siya? Hindi maaari to. Humanda ka. Straight to the face ang atake kong ito. Sigurado akong dadampi ito sa mukha mo, kaya hihanda mo na yan. Wag pre, sa iba mo na lang itama, wag lang sa mukha. At dito nagtatapos ang chapter 644 to 645. Maraming salamat po sa panunood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Chupa.